On the path of Typhoon Pepito is Eastern Samar. Let's see how the province is bracing for it. Oh, we have Eastern Samar Governor Ben Amberdone ready on the line. Yes. Governor, Governor Ben, are you there? Hi, Ben. Good afternoon. Kumusta, Ami? Kumusta, Ronald? Yeah, hi. Kamusta, Governor? Long time no see, ah. Oo nga. Oo, ito. Kumusta weather dyan? Sapul na naman Kailan kayo ngayon, nakita Governor ng ni bagyo. Ben Amberdone? Kumusta? Well, sa ngayon, hindi pa masyado. Pero yun nga, yung latest report ng Pag-asa this morning, 4 o'clock, yun nga, hindi naman sa amin magla-landfall, no? At sana nga, hindi na mag-landfall kahit saan. Pero based doon sa forecast ng Pag-asa, mahahagip ang northern portion ng Eastern Samar. Ito rin yung nahagip nung Christine eh. Grabe rin yung baha dito sa amin. So ngayon, habang we're trying to recover from Christine, ngayon dito na naman, no? So nag-issue na po tayo ng forced evacuation. Naka-preposition ng food packs natin from the SWD at saka sa province. Tapos yung mga isda, kasi normally dito sa amin ang aside sa mga low-lying areas, sa mga interior towns, sa mga river basins, ang mga mangingisda kasi sabi nila, kailangan namin pumalaot dahil wala kami kakainin. So ngayon, we're trying to provide provisions na hindi sila pumalaot dahil nga delikado, no? So yun ang pinaghahandaan namin. Kaninang umaga, nagpatawag na tayo ng pre-disaster assessment ng situation. At ngayon, nag-deploy ako ng mga tao from the PDRR, lahat ng towns, para to check their preparations at saka mag-coordinate sa kanila doon. Okay naman yung mga national government agencies tumutulong dito. Agob, nung isang araw kasi pinag-usapan namin yung hazard map ng NOAA. Kamusta ba dyan? Nagagamit nyo ba yon yung hazard map? Para ilayo sa mga hazardous areas yung mga tao? Well, nagagamit namin yan, no? Sanay natin yung mga tao namin dito eh. Talagang kasi common na eh. Kasi historically kasi walang mga kalsada yung mga interior barangays kasi mostly ng towns namin nasa coastline, no, except sa dalawa. So yung ibang mga towns, barangays nitong coastline barangays, nasa ilog, papasok sa loob. So, noong araw, dahil wala pang kalsada, naturally, ang mga settlements nila nasa katabi, nasa may ilog. So, ngayon, dahil buwabaha, yun ang problema. Ngayon, may mga kalsada na, ay hirapan naman kami mag-relocate to sila dahil nandun na sila. So, yun ang talagang challenge dito sa amin. Kamusta naman, Gob, yung mga flood control projects mo dyan? Gumagana ba? Nape-prevent ba ang floods? Wala. Well, in a way, somehow, pero hindi naman massive dito ang flood control, no? Pero yung mga nakakatulong dito, yung mga seawall, talagang, kasi aftermath ng Yolanda, nag-focus talaga tayo ng seawall. Nung nasa Congress ako, yun talagang tinutukan ko. So, halos buong province balot na ng seawall ito. Ito ay protection sa daluyong. Yeah. Yes. Pagla. Gob, ito yung protection para sa daluyong, no? Itong seawall. Oo. Tama. Sa seawall, yun ang malaking tulong. Yun ang malaking tulong ngayon kasi nga, yung lesson doon sa Yolanda, yung storm surge na nangyari. So ngayon, halos balot na ang province ng seawall. So ang talagang malaking challenge namin itong nasa ilog gilid ng ilog. Alam mo, Ronald, Ami at Ed, no? Siguro matulungan nyo kami mga LGUs mag-advocate kasi sa ngayon, ang calamity fund ng mga LGUs nagagamit lang after the declaration of state of calamity. As endorsed by the provincial or municipal disaster risk and reduction council and adopted by the Sangguniang Panalawigan or Panglungsod or Pambayan Council, no? Pero ang problema natin yung preemptive evacuation
yung pre-disaster sana, magamit sana namin yan. Kasi halimbawa nga ngayon, magpapa-force evacuation. Anong gamit na resources ng mga LGUs? Buti na lang, recently, kani-declare lang namin ng state of calamity dahil sa Christine. So yun pa rin ang ginagamit namin. Kung wala, paano yung pre-disaster na ano? Yun ang isang Napaka-illogic. challenge kasi kailangan ma-amend yung batas eh. Kailangan ma-amend yung batas eh. Pero, kung ba yan, kailangan ba ng batas dyan? Very illogical naman na wala kayong pondo para sa preemptive measures. No? Batas pa ba ang kailangan dyan? Common sense lang yun eh. Batas eh. Batas eh. Batas. Oo nga, hindi. Pero sige yung tanong, saan huhugutin yung pera? Pero siguro yung tanong Di kung ba saan pwedeng huhugutin ng i-advance pera. Yun nga eh. Di ba pwedeng advance yun? Pwede Advance? kang mag-advance, pero yung paggamit mo, yung sinatawag na disaster preparedness, yung mitigation sa disaster mitigation. Yun, no? Pero maliit na portion lang yun. Pero yung talagang bulk ng calamity fund, yung QRF na malaki, 30% yan ng budget ng mga LGUs eh. Napaka-illogical naman nun, Governor, dahil tayo yung pinaka-tinatamaan ng mga natural disasters. Number 1 tayo sa buong mundo. Tapos wala kang pondo sa preemptive. Medyo... meron naman pondo, pero konti. No? Maliit. Oo, yun ang... Kasi Kasi Governor, hindi sigurado nga kung... Pati procurement process matagal. Normally, after 21 to 29 days. Kasi normal. Pero kung mag-declare ka na ng state of calamity, emergency process, mabilis. Oo. But you cannot kasi hindi declare state of sigurado calamity eh. until the calamity happens. That's what you're saying. Kumbaga, hindi pwedeng mag-pre-calamity fund. Na walang calamity eh. Hindi ba kayang solusyonan yan ng ano? Ang NDRRMC ba walang pondo para dyan? Meron naman sila. Kaya nga nagtutulong-tulong. Pero yung MDRR, mostly mga gamit ang binibigay niyan eh. Yung DSWD, meron silang mga preposition food family packs, no? Kaya lang, ang nag-trigger pa niyan, halimbawa, yung recent lang, para hindi yung Christine, I had to secure the approval of DSWD Regional Director para i-release na yung food packs na naka-preposition nila sa mga LGUs. Hindi basta-basta marirelease eh, ganun eh. Kaya... Gob, mag-draft kayo ng proposed bill, tapos ilalako ko sa Kongreso. Talaga naman sila. Oo. Dapat. Tapos may counterpart kagad sa Senado. Gawa kayo ng bill. Congressional liaison yan eh. Wala yung political affairs, bakante, Ami. Kaya nga. Political affairs yan, bakante pa eh. No? Kaya nga. Governor, nabanggit niyo na rin lang yung seawall sa kayong Yolanda. It's been 11 years since Yolanda, no? Pero mukhang parami ang storm surges ngayon at mukhang parami yung typhoon signal number 5 na strength na mga cyclones natin. Are you doing anything different ngayon by way of preparedness and then yung responses nyo? May mga ginagawa ba kayo? Kasi pati yung mga weather forecaster sa ibang bansa, nagwa-warning sila. Magiging mas madalas daw ang extreme weather because of climate change. Ano yung mga ginagawa nyo ngayon? Anything new na ginagawa nyo ngayon? Well, yung anything new, walang masyado except nga kasi nakatali nga kami. Sinusunod lang namin yung mga guidelines, yung mga batas. No? Pero actually, ang pumapasok dito sa amin ng mga NGOs na nag-ano sila yung mga pre-disaster, halimbawa yung mga vulnerable sectors, yun ang halimbawa yung mga pregnant women, yung mga PWD, etc. Nagbibigay na sila cash on hand kagad. Nagbibigay na sila ng cash, hindi yung darating pa lang hindi yung food packs, no? Anticipatory action ang tawag doon eh. Yun nga, kung pwede ma-allowed yung mga LGUs, kahit na gano'ng ka-massive, hindi kami pwede magbigay ng anticipatory action dahil wala nga calamity, no? So ngayon,
yung isang taliyang kamay namin dyan, Ami. Ngayon, ang mga NGOs, pero selected sila, meron silang, ano na rin yan, parang global practice na ngayon yung anticipatory action. Instead na magbibigay ka ng goods after, dapat prior pa lang para ikaw na vulnerable sector, naka-prepare ka na pagdating pa lang ng nung bagyo or sakuna or calamity, something like Tsaka that. mahirap, Gob, kung after dahil sarado ng mga kalsada, may mga bahana. No? Correct. Ang hirap Correct. ma-implement Correct. nun Dapat pre-position na yan Pre-position na yung mga Correct. yan, no? Correct. Tapos nagmamahal na yung mga bilihin. Tama. Kaya kailangan talaga ma-adapt natin yung anticipatory action. Draft nyo yung bill, Gob. Ilalabi ko. Si Ronald bahala dyan. Oh. Pati yung piso para sa Pakulo. Dapat tumakbo ka, Hindi tayo. Actually, hindi ko rin naisip yan nung nasa Congress ako Ngayon ko lang na-realize yan na nakabalik tayo sa LGU na medyo tali yung maganda yung anticipatory action actually. Ang tingin ko, monitoring lang, no? Kasi minsan, tama ka nga, paano ka makakadala ng goods doon? Kung wala ka na mabili or yung mga daan, sira-sira na. Doon na. Diba? Very commonsensical lang tsaka logical. Diba? Oo, yun. Common sense talaga. Well, Governor. Opo, si Mama Ami. Governor, fully recovered na ba kayo? Kasi yung Yolanda, we are marking the anniversary this month Saka nung tumama yan, ang unang landfall yan sa Giwan, di ba? Ang Eastern Samar ba fully recovered na ngayon from Yolanda? Ang pagkaintindi namin, marami pa ring lugar in Eastern Visayas na hindi pa completely recovered. Saka yung pangako nila ngayon noon na building back better. Natuloy ba yun? Building back better from Yolanda. Yung iba natuloy, yung iba hindi pa tapos, ongoing. Ganun. Lalo na yung mga housing, no? Kasi mga housing, problematic talaga yan. Isa pa yan, Mami, kung matulungan din tayo sa pag-advocate. Itong mga evacuation areas nito, resettlement areas. Problema kasi halimbawa, siyempre ilalayo mo yung mga fisher folks sa coastline. Ililipat mo sa higher grounds. Ang problema nila, sabi nila, ba't kami lilipat nyo dyan? Yan layo ng hanap buhay namin. Nandito kami sa dagat. Ganun, yung mga bangka namin, etc. Tapos malayo sa eskwelahan, walang water system. Minsan, hirap pa makakonect ng kuryente. Yun ang mga challenges talaga na sa on the ground na nakikita ko dito sa... I'm sure ganyan din sa So, ito sa amin, may mga housing projects dito ng Yolanda na hindi pa tinitirahan, wala nakitira. Yung iba naman mayroon, no? Kasi yun nga yung challenge na ba't kami pupunta dyan? Walang hanap buhay. Yung eskwelahan ng anak ko nandito, yung hanap buhay namin nasa dagat. Mamamasahe pa kami papunta dito sa dagat, sa coastline, ganun. So, hindi nyo ba, Gob, nakakausap Hindi nyo ba nakakausap si Secretary Jerry Acosar? Paano? Naghahabol siya ng mga target ng housing Medyo malayo pa sa target yung nai-implement Kaya... Iba ang focus nila, Ronald. Ibang focus nila. Ang kanila ngayon, high-rise building ng mga pabahay para sa mga empleyado o dito sa mga cities, hulugan, pero yung doon sa pero diyan sa inyo may mga lupa kayo LGUs. May lupa kayo diyan dito kasi sa NCR tsaka sa mga balay. Meron sila mga proposal dito sa amin. Pero yun nga, yung kanina tanong ni Ma'am Ami, yung mga housing sa Yolanda kung fully recovered na ba Ako, sabi ko, yun nga, hindi pa lahat na occupied, hindi pa tapos. Dahil yung iba, iniwan na uli. Bumalik, pero iniwan na uli. Bumalik na ron sa no-build zone sila, sa mga bahay-bahay. Kaya, yun ang problema. Sa ngayon naman, yung NHA, yung HUD, hindi ko alam kung anong, yun nga yung nakafocus sila ngayon. Parang, hindi ko alam kung natututukan nila itong issue sa Yolanda ngayon. Kasi gusto nila mga high-rise buildings na mga
magbebenta sila ng pabahay, hindi man naman masyadong applicable din sa mga probinsya eh. Dapat talaga integrated yan eh. Dapat tayo ka ng pabahay, dapat merong hanap buhay, dapat may eskwelahan. No? Integrated area development dapat yan eh. Kung hindi, talaga aalis sila dyan. No? Tama yan, Urban tama yun yan, eh. tama. Oo, tama yan. May magandang model dyan yung yung ano na nga yun, yung isang NGO. Maganda yung ano nila, pati yung training, discipline ng mga tao, paglilinis sa community. Yeah. Yung Gawad Kalinga. Gawad Kalinga. Saka si Sixto K. Rojas na pumanaw na. Yan yung kanyang modelo, Community-Centered Integrated Area Development na sinubukan niya sa Negros, yung Salvapur Mamur. Magaling na modelo yun eh. Yung integration ng iba't ibang aspeto ng buhay. Environment, no? Yung housing, livelihood, no? Etc. Yun dapat yung modelo. Oo, Yung evacuation center nyo, Governor, kumusta? Meron ba kayong mga permanent evacuation center o yung schools pa rin ang ginagamit? Largely schools pa rin, pero kasi ilan pa lang natatayo na evacuation center dito sa amin. Eh. No, ilan pa lang. You can count on your fingers talaga. So, ang nagre-rely pa rin, mga schools pa rin, no? Ang mga LGUs. So, mga ilan Kasi lang evacuation hinihingi center. ang DepEd, nagre-reklamo eh. Tigilan na daw kagagamit ng school na evacuation center. At gumawa daw ng permanent. Correct, Magagamit correct. ba? Halimbawa, gumawa ng permanent evacuation center. Ano bang pwedeng gamitin doon kung walang bagyo? Yun naman kasi sinasabi ng ibang LGU. Hindi naman namin magamit yung evacuation center para sa ibang purpose. Na kung wala namang, hindi naman panahon ng bagyo, ano bang pwedeng gawin kung sakasakali? Kung permanent evacuation center. Well, normally dito sa amin, mga ginagawang social hall, gano'n, yung mga meetings, conference, yung mga social activities, minsan nagagamit na gano'n, no? Pero ilan-ilan lang yun, talagang mga eskwelahan pa rin ang nagagamit dito. Yun ang reality, talagang wala. Kulang sa evacuation center talaga. Eh, dati narinig ko, magkano sila na every municipality, wala rin. Every province nga. Yung evacuation sa amin, center namin dito, hindi pa nga tapos eh. Funded by PAGCOR, no? Tapos may counterpart kami. Eh, siyempre, nagbago ang administrasyon, panibagong MOA, panibagong nakatenga na ngayon yung sabi ko nga, apurahin na natin to dahil magtatagulan. Ito na nga, may mga bagyo na, so hindi magamit in the meantime. Tumawag sa akin kanina yung isang kapitan na kung saan yung Kapitolyo naka-locate. Sabi niya, pwede na ba magamit yung evacuation center na binigay ng PAGCOR? Sabi ko, hindi pa tapos dahil hindi pa nare-release yung pondo. Ang province, nag-counterpart na nga. Doon na lang kayo sa gym ng Kapitolyo. Kaya lang, yung gym naman ng Kapitolyo, ginagamit namin sa pag-repack naman ng mga goods. Kaya wala silang ibang option. Punta ng eskwelahan, maghahanap ng eskwelahan. Yan ang reality sa ground. Gob, balikan ko lang yung panakalan yung parang pre-calamity fund. In the meantime siyempre, kung mag-recommend pa lang si Tito Ronald, gugulong pa lang yan eh. Medyo matagal-tagal pa yan kahit pa paano. Is there anything in the meantime that can be done? For example, I don't know, local ordinances or resolutions by the provincial board to mitigate or to make more funds available for preparatory preventive activities. Pwede siguro doon sa paggawa ng kasi 30% kasi ng budget ng mga LGUs for DRR, no? Out of that 30%, ina-allocate mo na yan based on your programs. Kung halimbawa, ito mitigation, ito QRF, ito for construction of evacuation centers, etc., etc. So doon na lang siguro sa allocation in the meantime. Ito-tweak na lang namin siguro. Pero
critical talaga na mayroong legal cover yung anticipatory action ng mga LGUs para hindi kami tali sa COA rules. Baka Yun doon ang madali, yung anticipatory action. Pero Yung halimbawa, recent speech ni... halimbawa, Gob, dyan sa lugar nyo, talagang typhoon prone yan parang Bicol, di ba? Dapat yan, Yes, halimbawa, yung mga evacuation, dapat na itayo na yan last year. Ibig sabihin, di ba, hindi siya bago Evacuation center, Yes, talagang yes. gagamitin nyo dyan sa We mga have lugar practice nyo. every year. Oo, ibig sabihin, hindi ka magkakamali dyan So, dapat dyan ay na Yes. may pondo na yan, dapat na itayo na yan 2 years ago, di ba? Dapat ay hindi yan dapat tatamaan ng mga bagong gobyerno, no? Dapat tuloy-tuloy lang yan may continuity yan, no? Dahil nga like Bicol, like Cagayan, no? Like Isabela, lagi talagang tinatamaan yan. So, may mga probinsya na dapat established na talaga yung ganyang sistema, especially evacuation centers. Yes, tama yan. Actually, meron nga rin akong in-advocate Sir Ronald, Sinabi ko, actually na-mention ko ito kay PBBM sa ilan na sabi ko, mag-create ng isang anti-poverty equalization fund. Parang lump sum amount ito, pero may guidelines. Ano yung guidelines? Una, ma-access lang yan ng mga LGUs na mataas ang poverty incidence. Pangalawa, mga LGUs na mga conflict areas. Pangatlo, LGUs na prone sa calamity. Kasi ako historically, pinag-aralan ko na itong probinsya namin, ang number one kalaban namin, calamity. Halimbawa, ngayong taon na ito, tatamaan kami ng bagyo. Okay, papasok NGOs, LGU, national government, rebuild. Next year, tatamaan na naman kami, dapa na naman yan. Magtatanim yung mga namin ng palay, babahain, rebuild. Ganun ang cycle vicious cycle yan So yung pera, parang walang nangyayari. Kaya manonotice mo, itong mga poor provinces ay nasa belt ng yung typhoon belt. Yes. Sorsogon, Catanduanes, Samar, Surigao, mga ganon, hanggang doon sa Aurora. Yan ang medyo hirap na hirap kami kasi umuunlad kami ng konti, nakaka-recover. Babanatan na naman kami ng bagyo. Palakas ng palakas ngayon. Sabi nga ni Ma'am Ami, talaga naman hindi malilin na yan. Napaka-ititindi na ng mga bagyo ngayon. Kanina, tinanong ko sa Pag-asa, yung sabi ko, yung rainfall, nito. Sabi nila, approximate doon sa Christine. Tindi ng Christine ang tinamaan ng baha, di ba? Yung sa Bicol. Kung magkaganyan na naman yan, ang laking pinsala na naman yan. So, yun, sabi ko nga, mag-create sana ng... Kasi ngayon, yung sa ERA allocation, ERA allocation, talo yung mga undeveloped areas Kasi, halimbawa, Metro Manila cities, hindi na nila kailangan ng allocation ng ERA, ang lalaki ng local income nila, yung from business tax and real property tax. Itong mga poor provinces, LGUs, reliance sa ERA. Reliant lang kami sa ERA Kakapusin. Kakapusin yan. Wala kaming laban. Sila, mayaman na, ang laki ng income, may ERA pa sila. Kami, wala kaming extra income, etc. etc. ERA lang. Tinatamaan pa kami ng conflict, ng mga calamity madalas. So talagang yung gap ng poor provinces, LGUs at saka yung rich, lumalaki, lumalayo ang gap Tama, Gob. Okay. Well, Gob, good luck sa inyo sana makapagkanda ka ng bigay dahil ito nga Papalapit yung bagyo. medyo makapal-kapal yung ulap nitong Pepito. Yes. Oo nga. Kahit hindi tumama sa inyo ng rekta mahagi pa rin kayo Pero seryoso yun, Gob, kung gagawa kayo ng bill, marami naman tayong kakilala dyan. Katulad nyo, marami rin kayong kakilala sa Congress. Dati kayong congressman, di ba? Papakiusap lang natin yan. At saka yung sinasabi nyo, yung affirmative action. Siyempre, yung mga mas mahihirap na lugar, mas prone sa disaster, dapat may dagdag yan. Di ba? Iba yung mga mayayaman
'Di ba? May mga mayayaman nga rito Ayan. Meron pang pondo para sa fertilizer, wala naman lupa, puro mga semento naman. So, yan yung mga problema rito sa ating sa ating bansa 'di ba? So, Correct. yeah. Tingko talaga dapat nag-file ka ng COC mo. Governor, ingat kayo. Ingat, kayo sa Gov. video, Ingat, Gov. Hindi kayo tumatanda eh. Kami ni Ed tumatanda eh. Ikaw hindi ka tumatanda, Gov. Salamat. Okay, Gov. Maraming salamat. 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 Eastern Samar Thank Governor you, Ben Governor. Ebadone. Salamat.